Alrighty! Okay, today we're going to Mount Pinatubo in Zambales. Pero yung pinaka-jump off namin is sa Capas Tarlac. So mga 2 to 3 hours ang drive niya. And this is via Gala is Life.ph. Ang coordinator namin is si Miss Alin. So ang pambansang meetup is syempre sa Greenfield District. Kasama ko yung mga katrabaho ko, yung mga fellow hiking ko rin. And yeah, ang call time is around 12 midnight. Mga 2 to 3 hours din yung travel time niya from Manila to Capas Tarlac sa pinaka-jump off niya. Sakay ng 4x4. So after 2 to 3 hours, nakarating na kami sa jump off. And may breakfast dito, pwede kayong kumain. May tinda silang lugaw, mga souvenir t-shirt, kape, pwede kayong kumain dito. Very affordable naman, murang-mura lang. And also, since pumunta kami ng weekend, sobrang daming tao. Registration ng mga grupo niya, so sobrang dami talaga nito. Advisable talaga na pumunta ng weekdays and mag-joiner talaga kayo para less hassle din. And come as early as much as possible para maiwasan din yung init ng araw. And mask, sunglasses and cap siguro is a must din kasi sobrang alikabok along the way. So let's go. Yeah. Okay, another okay. So another thing is make sure may dala kayong mask, tsaka shades and cap kasi medyo malikabok yung trail. And kung bagong opera ka, bagong panganak ko, may injury ka, hindi advisable na Mount Pinatubo kasi sobrang rough road. Baka bumuka yung mga hindi dapat bumuka at saka madagdagan pa yung injury. Maalog talaga yung mundo niya rito. So ito na yung papasok. This is military base siya, so meron pa rin another checkpoint here. Chine-check lang nila kung ilan yung sakay. And mabilis lang naman, mabilis na stopover. Tapos after this, dire-diretso na papunta sa Marlboro Hills. Kung saan yung first stopover. But sobrang ganda ng view. And yeah, may mga sundalo. So sunrise na siya. Sobrang ganda. Medyo wala lang energy itong mga to kasi galing ng duty yung mga yan. So medyo antok. But yeah, sobrang saya ng biyahe papunta ng jump off ng Mount Pinatubo Trail, yung pinaka-hiking part. But yeah, pasikat yung araw, medyo maalikabok yan, lang nakikita kasi medyo wala pang araw. But later on, lalo nang pauwi, sobrang alikabok. So make sure na meron kayong mask at saka kung kaya nyo magdala ng shades, mag-shades kayo at saka cap. Yun lang. And kung sobrang dugyot nyo na pagbaba, meron naman paliguan, around 50 pesos, depende kasi merong public and then meron din mga bahay. So mas mahal siguro sa bahay. Nakalimutan ko na magkano binayad namin. Na affordable naman. So make sure you come back as early as you can at magpa-picture na kayo as quickly as you can. And preferably talaga punta kayo ng weekdays para hindi ganun kadami yung tao, para less hassle na rin. And joiners is a must pag pupunta kayo ng Mount Pinatubo. Hindi naman kailangan totally, pero mas preferred ko ay mag-joiners kayo para less talagang hassle. Yun lang. Alright, konting trivia lang about sa Mount Pinatubo. So basically situated siya sa Zambales mountains of Zambales. Located din siya on that tri-point of Zambales, Tarlac, and Pampanga provinces. So, yeah, boundary siya ng tatlong provinces na yun. And also, yung last eruption niya, yung pinaka-biggest explosion niya, yung pinaka-last niya is around June 15, 1991. At alam nyo ba, ito isa sa mga second largest eruption ng 20th century.
after siya ng Mount Tobarupta noong 1912. Imagine that. Diba? Sobrang... I remember nung sumabog siya, hindi pa naman ako nag-aaral ng time na yun, pero around 1991, grade 1 siguro ako nung sumabog siya. Sobrang lakas niya kasi natakpan niya yung araw. I remember it nung bata ako. And also, ang kinasama pa niya is sumabay siya sa Typhoon Union nang sumabog siya. So, yun lang. Alright, if you're thinking about overnight, hindi ko rin sure kung paano yung process niya sa overnight. You can ask your coordinator or dun sa pinaka-jump up kung paano mag-overnight. Kasi usually nakikita ko may mga sarili silang 4x4 tsaka may malalakit silang tent. Merong camping spot dito. Hindi ko rin alam kung magkano yung bayad niya. I think it's best kung mag-inquire mismo kayo dun sa pinaka-main or dun sa registration ng Mount Pinatubo. Ayun lang. Alrighty, so this is our first stopover sa Toblerone Hills. Toblerone Hills because mukha siyang Toblerone. Yung mountain So pwede, dito rin yung mga locals, mga bata nga ito, you can give foods. Kung galante kayo pera, why not? Coconut. Yeah, mukha ba siyang Toblerone? Somehow. Pero sobrang ganda rin dito, kaso bilis lang namin. Hindi ko alam kung may lakad or nadjejebs yung tour guide namin. Yun lang. Alright, so from Toblerone Hills, siguro mga an hour pa siguro bago sa pinaka-jump off ng hiking papunta sa Mount Pinatubo. Medyo rugged yung daan tsaka mausok. Mausok ba tawag? Hindi siya mausok. Yung dust, maalikabok dahil nga sa lahar. But promise, kahit ulit-ulitin ko, sinabi ko na may enjoy niya talaga yung scenery ng lugar tsaka yung ruggedness. Kailangan niya talaga kumapit sa sasakyan kasi may mga times na matik na akong mahulog. So kumapit kayo or mupo kayo kung hindi kayo komportable tumayo, kung hindi kayo ganun katapang. But scenery wise, sobrang may enjoy niya talaga yung lugar. At saka kung may mga kasama kayo makukulit, yung kulit na nasa lugar, hindi yung kulit-kulitan na may makulit lang. Pero yun, sobrang enjoy. Promise, sobrang na-enjoy ko yung papunta, yung 4x4. First time ko kasi sumakay ng ganitong 4x4 sa tour. Sobrang enjoyment. Sobrang enjoy lang. Promise. Yun lang. Alright, so from here, andito na yung jump off ng siguro 1 hour. Depende talaga sa pacing niya yung bilis papunta dun sa pinaka-crater. So pababa na kami, and actually nakababa na kami dito sa part na to. Punta na sa crater to. Dadaanan nyo dito is mga river crossing, mga few river crossing, tsaka yung food. May mga bilihan din ng pagkain. So medyo pricey din, mind you. So advice na may dala talaga kayo pagkain. Pwede kayo kumain doon sa view deck or mismo doon sa hindi sa crater, sa Pinatubo or pag nandun na kayo sa view deck. But anyhow, ito yung tour guide namin. So mabilis naman yung mga kasama ko, mga bata pa, yung mga batak pa yan. Kasagsagan pa ng kalakasan nila. So an hour lang naman yung hiking part. Tsaka medyo wala namang mahirap na part ng hiking. Kayang-kaya to kahit sino, kahit bata or mga matatanda, kayang-kaya. So basic lang talaga siya. So yeah, enjoy the scenery and yung
paglalakad namin along the way. Enjoy! Buhay! Hello! Good morning! Ay, galing mo English siya doon. Yup. Sa inyo po. Baka mag-butterfly ka pa dyan, pre. Nakakuha ang inyong crocs mo, gago ba? Deliver ng pizza. Pizza po. Dito po yung pizza, sir. Pizza delivery. Jacqueline Harris po. Ayun, sana natawa kayo din sa pizza joke. Pero I doubt na natawa kayo. Medyo mababaw yung yung joke na yun. But anyhow, river crossing. Isa sa mga river crossing. Malamig yung tubig. And advice lang na huwag kayong formang sapatos. Kagaya nitong isa kasi medyo pasaway talaga sa mga hiking namin. Nakaka-K-pop usually yan na outfit. Alam mo yung parang aasarin ka niya. Yung lagi siya nakaporma na malulupit. Parang out of hindi walang kinalaman sa lugar yung outfit niya. Kagaya niyan. Naka Nike. Pero kinaya niya hindi nabasa yung Nike na yan. Sobrang good luck talaga. Ang galing talaga ng tao na to. Idol. So, siguro mga 30 minutes na lang siguro tong part na to ng hiking. Malapit ito dun sa bilihan ng pagkain. So, and also, malubak yung daan. Medyo rugged, mabato. And malamig yung tubig. Yeah, see? So, sobrang ganda rin ng view dito. Very, very relaxing siya. Ayun lang. Yeah, enjoy the view ulit. Tsaka yung paglalakad namin. Gawin nating ASMR. Yun lang. Enjoy! Oh, pre. Ano yan? Gago. Doon. Kabila. Hindi random. Ito. Tutubig na lang ako. Malamig naman. Kargay mo ya. Kanin kita, Fer. Gusto mo? Nike pa more! Bilis lang. Alrighty, kung ito na yung part na kung saan pwede kayo bumili, mga locals din yung nagtitinda rito, so tulong nyo na rin. Kahit medyo pricey yung mga pagkain nila, tulong nyo na rin sa mga locals. Saka sobrang dibdib din naman ng lugar, so maintindihan mo rin naman. Hirap-hirap pa yadali nyo. Kita nyo naman yung daan, kung gaano kalubak, saka gaano kahirap dalhin. So support na lang sa local. Kaya kung wala kayong dalang pagkain at ayaw nyo magbitbit talaga ng sobrang bigat, pwede kayong bumili ng mga tinda nila. And from here, siguro mga 30 minutes. Pero ito na siguro isa sa mga magandang part. Wala na masyadong river crossing dito kasi ano na to, medyo forest part na to, tsaka medyo paahon na ng konting paahon lang. Ang ganda yung view rito, parang ano, Pares pa kami ng pagliguya. parang Japan vibe. Mga province sa Japan, yung itsura ng lugar. Pero very relaxing. Wala naman napagod sa amin sa hiking kasi sobrang relaxing talaga niya. Nakay card. Parang ka nag-yoga. Kahit maraming tao. Enjoy, lalo na yung mga kasama. Enjoy mga ka-work. 500 So, meters na lang, pare. Yeah, 500 meters mula dyan sa crater. So malapit na siya. So mga 15 minutes. So, yung tunog ng river sa gilid o stream, ba tawag yan, sobrang relaxing niya, very calming. Pwede kayo mag-yoga dun sa may bato, tapos meditate kayo. Konti na lang. So yeah,
enjoy the view agad. Yung paglalakad namin, enjoy the ASMR part. Alright. Malikod siya na. Wait mo lang. Like and share daw sa Sir Page na kasi may puting ano, may puting dahon. Saan? Ito yung puting dahon. Ano pating daon? Okay. Okay po. Salamat sa info. Salamat po sa impormasyon na binangan. Mga alapat na 20 minutes. Alright, itong part na to is mga siguro mga ano na lang yun. Mga 1 minute. Wala na, few more steps. 1 minute na lang. Ayan. Yung pinakatok-tok ng crater ng Pinatubo. Yung pinaka-view deck niya. So, basic lang talaga yung hiking part, yung trekking. Walang ka-effort. So, chinelas lang kayang-kaya. Sandugo na chinelas. Sobrang basic lang. So, yeah, few more steps. Papapunta na siya sa view deck. And also may mga CR din dito. Itong kulay green po. Pwede kayong mag-wiwi dyan. Yan lang. Ahoy! Nice. Kaya mo ba? Hindi pa yan. So yeah, after a few hours, minutes ng hiking, Try mo so sa una. dito na kami sa Maagnas ka viewing lang deck ng Mount Pinatubo. Sobrang daming tao. May mga, ang dami rin foreigners. Hindi pa ito yung pinakamadaming tao kasi medyo nauna kami konti. But after siguro namin mga an hour or 30 minutes siguro namin pag-stay, mas lalong dumami yung tao. So, as much as possible, come early, weekdays. Make sure you come in weekdays para hindi siya ganun kadaming tao at less hassle din. Pwede naman kayo kumain dito, mag-picnic kayo. Basta yung leave no trace. Pero may nag-attempt na wala pa. And, Ikaw pa lang try mo. yeah, enjoy the scenery. Sobrang Ay, ganda. seryoso. Promise. Hindi para kayo nasa ibang bansa. Sige ka makanyang. Wala, lost for words. Yun lang. Sige lang eh. Alrighty, so andito na kami sa view deck. Sobrang daming tao. Siguro mga around 9 or 10 na siguro to. Ay, sorry. Nung nakakakit kami. Pa-lunch break na rin siguro to. Sobrang daming tao. Tsaka sobrang ganda ng scenery. Waiting na lang din kami dun sa mga kasama namin sa tour. Medyo nauna kami sa kanila. So, mga 30 minutes siguro interval namin. Andito na kami, nag-picture na lang. And enjoy na lang ng scenery. Sobrang namanghalang kami sa sobrang ganda ng Mount Pinatubo. As in, sobra. Para siyang painting, perfect siya sa mga addict sa selfie at saka sa mga nagdo-drone shot. Ang dami rin may dala ng drone, so ingat-ingat lang din lalo na kung maraming tao. At maraming may drone, baka magkabanggaan kayo mid-air. So yeah, perfect spot for picture taking and selfies sa mga selfie addict. Galing, ganda, sobrang ganda. Ma-appreciate mo talaga yung creation ni God. Sobrang amazing. Ang galing ng pagkaka-form ng kadera nito. Amazing, beautiful disaster talaga yung Mount Pinatubo. Perfect. Hee. Alright, so ito na yung pinaka-purpose mo lang talaga pumunta dito to take pictures and videos. So as a whole team, yung mga kasama namin sa touran dito na kami lahat for selfies and group pics. Ito yung mga kasama namin lahat from Gala.ph. Paulit-ulit ako. So yeah, picture. Hey!
So pwede kayong bumaba sa pinaka-crater. Hindi naman bawal lumangoy just FYI lang. Pwede kayong bumaba sa crater, mag-picture kayo. So sobrang dami ng tao, you have to take turns din. Kasi nung pagdating namin halos nagsasabay-sabay yung umakyat tsaka bumababa. So medyo ingat din kayo, medyo steep yung hagdan. Wala ring hawakan. So ako maraming tao. So take turns talaga pagbaba and be extra careful din. Ayun lang. Allowed naman bumaba. Wala namang problema. Bawal lang lumangoy talaga sa sa lawa. Ayun lang. Taga-Pampanga pala siya. Mas mahirap to pa akin. Taga-Pampanga sila. Tayo mo masarap ba yung tusino niya? Yan ba yung Pampangas best? Pero honest to goodness, regarding sa Mount Pinatubo, isa to sa mga bucket list na gusto kong puntahan before. So next ko na siya. Coming here is really such a humbling experience para sa akin. Hindi lang yung view or yung hike, it's yung history ng lugar kung paano siya nabuo from isang buong volcano, parang mayon, tas naging isang malaking ganyan na kader. Parang sobrang ganda. Truly nga yung kasabihan na beautiful disaster talaga yung Mount Pinatubo. Ma-appreciate mo talaga yung creation ni God. Yung magnificent view talaga ng Pinatubo. Sobrang amazing. Worth coming back here. Again, for joiners, description Gala is live.page. Just check the description below. And yeah, thank you for watching. And please do subscribe, like, and share. And till next time. Bye-bye.